Hello everyone! So, welcome to my channel. So, yung pag-uusapan natin ngayon is magkano ang nabayaran ko sa isang engineer sa pagpagawa ng design sa bahay namin. And actually, nag-inquire ako sa munisipyo namin kung meron ba silang engineer na available na pwedeng maggawa ng design or maggawa ng plano sa bahay na gusto ko. So, yun, meron silang ni-recommend sa akin at yun yung kinontak ko, nakipag-deal ako sa kanya, nag-negotiate ako sa kanya kung magkano ang hingi niya and ilang days niya yun matatapos. Then, after naming nag-negotiate is, pumunta siya sa amin, tiningnan niya yung site kung ano yung klaseng design na gagawin niya and tiningnan niya yung yung klase ng lupa kung ano meron kami and lahat is chinek niya yung area and then after that is nagtanong siya sa akin kung anong gusto kong design and then actually naghanap ako sa naghanap ako sa online, naghanap ako sa internet kung anong gusto yung design na gawin yung kung anong design na gusto ko, I mean. And kasi gusto ko kasi is small two-story house. So bali dalawang palapag siya. So kaya yun din yung natagalan siya sa pag-drawing kasi two-story nga. Iba kasi ang plano ng two-story at saka yung isang palapag lang yung mga bungalow house. Madali lang yung gawin pero yung two-story house kasi is parang medyo matagal siyang gawin. So, yung sa kanya naman is parang mabilis lang din naman kasi 10 days niya lang ginawa even it's a two-story house na yung dinesign niya. Kaya madali lang, napakabilis niya yung drawing. And then, mas maganda yung magpapadrawing at magpapaplano ka talaga sa isang engineer kasi complete details na siya lahat. Nandun na lahat yung materials, nandun na lahat yung price, nandun na lahat yung lahat ng gagamitin mo sa pagpagawa ng bahay. So, it's already complete list na talaga siya kung magkano ang total amount sa buong bahay na kailangan mong gastusin and after niyang mag-drawing is na-shock ako sa fully finished na presyo ng buong bahay kasi umabot siya ng 1.3M. So, hindi ko alam kung paano ko yung tatapusin but actually, it doesn't matter as long as you can start in a small step. You can start and then it's a new beginning and then until that one is tuloy-tuloy na yun. So, it doesn't matter na ganun kalaki yung halaga ng bahay but as long as you can start in yung konti-konti. Hindi naman, it's okay na konti-konti, hindi yung biglaan. And kasi nasa sa inyo yun, nasa sa akin yun kung magkano lang yung aabutin natin sa pagpaumpisa ng pagpagawa ng bahay. So, magkano nga pala ang nabayaran ko sa isang engineer is yung nag-negotiate ako sa kanya is yun lang yung hiningi sa akin is 12K lang yung hiningi niya sa akin. So, nakapamura ako. Napamura ako sa naka-less ako sa kanya. So, akala ko kasi I need to pay 20 something like that. So, pero 12K lang yung hiningi niya sa akin. Maybe it's because ano lang kami magka-town, yung ano lang ba, magka-barangay ganon. Maybe it's just like that. So it's just a friendly price negotiate. Yun yung ginawa namin. So thanks God kasi nakakuha ako ng ganon na engineer na magawa ng design, magawa ng plano sa pinapagawa ko na design. So I hope nakakatulong ito and maganda din kasi ang magpagawa ng design sa isang engineer kasi complete na siya. Also the papers that you need to process sa pagpagawa ng building permit is kasali na yon. So siya na lahat ang nag-prepare. So all you need is kailangan just go to the munisipyo para i-process mo yung building permit and basta mas maganda talaga na magpagawa tayo ng plano kasi it's complete details and para siyang spoon feeding na siya na pag-apply para sa building permit. So, yun ang mahalaga sa pagpagawa ng design sa isang engineer para mag-construct tayo in a legal way. So, I hope nakakatulong ito and in my next video is I will share
kung, what is, ano yung step, ano yung kailangan natin, ano ang requirements sa pagpagawa ng isang pagkuha, I mean, ng building permit. So, that is our next topic and in my next video. So, salamat sa panonood and thank you for watching. See you next time. Bye-bye!